Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang araw kaagapay! Panibagong araw at panibagong pagkakataon upang simulan ang ating araw sa salita ng Panginoon dito sa programang Unang Salmo. Ito po si Absi D. Ferrer Tabua at ikaw ay nakikinig na dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Today pag-uusapan natin ang isang bagay na simple pakinggan pero sobrang lalim kapag isinabuhay. Ito ang mercy. Kasi aminin natin, madaling magsabi ng love, 'di ba? Madaling mag-post ng kindness quotes, madaling magsabi ng God bless. Pero ang tanong, kapag may taong mahirap mahalin, may awa or mercy pa ba tayo? Doon nasusukat ang tunay na pag-ibig, hindi sa madaling sitwasyon, kundi sa mahirap na sitwasyon. Sabi sa Micah 6 verse 8, itinuro niya na sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Sa Micah 6, may tanong ang mga tao. Ano ba talaga ang gusto ng Diyos? Sacrifice ba? Mga offering? Mga ritual? At malinaw ang sagot sa verse 8. Hindi komplikado ang hinihingi ng Diyos. 3 bagay lang ito. Gumawa ng tama, mahalin ang kapwa, lumakad ng may pagpapakumbaba kasama siya. Ibig sabihin, ang spirituality ay hindi lang tungkol sa church attendance. Hindi lang ito tungkol sa mga kanta o sermon. Ang tunay na pagsunod sa Diyos ay nakikita kung paano tayo makitungo sa tao. Mercy is love in action. Kaagapay, ano nga ba ang awa? Mercy is choosing compassion kahit may karapatan kang magalit. Mercy is giving grace kahit may dahilan kang umiwas. Mercy is seeing pain behind someone's behavior. Ganito magmahal ang Diyos sa atin. Sabi sa Romans 5 verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Hindi tayo minahal ng Diyos dahil deserve natin. Minahal niya tayo dahil may mercy siya. Maawain siya. So kapag nagpapakita tayo ng awa, ine-echo lang natin ang puso ng Diyos. Pero sa totoo lang, kung aaminin natin, mahirap maging maawain. Lalo na kung paulit-ulit kang nasasaktan, inaabuso yung kabutihan mo, hindi marunong mag-sorry yung ibang tao, or pakiramdam mo unfair ang lahat. Natural na maramdaman mong mapagod ka. Natural lang din na gusto mo nang umiwas. Pero dito pumapasok ang gospel reminder na hindi tayo nagpapakita ng awa or mercy dahil deserve nila. Nagpapakita tayo ng awa dahil iyon ang ipinakita sa atin ng Diyos. Sabi nga sa Ephesians 2 verses 4 to 5, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga tayo dahil sa kanyang kagandahang loob. God is rich in mercy. At kung yon ang natanggap natin, iyon din ang pinapadaloy niya sa atin. Kung gusto mong makita ang tunay na kahulugan ng mercy, tignan natin si Jesus. Pinatawad niya ang babaeng nahuli sa kasalanan. Hinawakan niya ang mga may sakit na iniiwasan ng iba. At kahit ipinako siya sa krus, sabi niya, Ama, patawarin mo sila. That is mercy beyond logic. At iyon din ang buhay na inaanyayahan sa atin
ng ating Panginoon. Kaagapay, alam mo ba, ang simpleng awa o habag kayang baguhin ang buong paligid? Isang taong marunong umunawa pwedeng makapagpahinto ng away. Isang pusong marunong magpatawad pwedeng makapagputol ng generational pain. Isang simpleng kindness o gawang kabutihan ay pwede maging sagot sa tahimik na panalangin ng iba. Hindi mo alam, pero baka yung mercy mo ngayon, instrumento ng Diyos para manghil ng puso ng ibang tao. And maybe God is calling you today, kaagapay. Baka may pangalan na pumapasok sa isip mo ngayon. Isang taong kailangan mong patawarin, taong kailangan mong unawain, o baka sarili mo. Yes, kaagapay, minsan kailangan din natin ng mercy para sa ating sarili. Hindi para i-justify ang mali, kundi para tanggapin na may grace pa rin ang Lord para sa'yo. Because the same mercy you give to others is the mercy God wants you to receive. So today, piliin natin ang kabutihan. Choose kindness. Piliin natin yung pagpapatawad at piliin natin ang compassion. Hindi dahil madali, kundi dahil iyon ang pag-ibig ng Diyos na nasa sa iyo. At sa mundong kulang ng mercy, ng awa or habag, baka ikaw ang sagot sa panalangin ng iba. Maraming salamat, kaagapay, sa pagsama sa akin dito sa programang Unang Salmo na hatid ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabua. Nagpapaalalang, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig, upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng 1,100 ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalain nawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.